Parang hindi kumpleto ang pakikinig sa radyo ng mga batang lumaki noong dekada 90 kung hindi mapapakinggan ang mga awitin ng River Maya. Nakilala sila sa kanilang mga kanta gaya ng Ulan, Hinahanap-hanap Kita, Liwanag sa Dilim, You'll Be Safe Here, at ang kanilang monster hits na awit ng kabataan at syempre ang 214. Kaya naman sa maiksing video na ito ay pag-uusapan natin kung paano sila nagsimula. Bakit nga ba laging umaalis ang mga miyembro ng River Maya? At ano ang naging dahilan ng pag-alis ng bokalista nilang si Bamboo at ng lead guitarist nilang si Perp De Castro? Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Bago pa makilala ang bandang River Maya, ay una muna silang tinawag na Saga noong 1993 na minanage naman ng direktor at producer na si Chito Ronyo at Lisa Nakpil. Binuo ito para sa proyekto nila na makapag-produce ng isang rock show band. Ang unang miyembro ng banda noon ay sina Jesse Gonzalez on vocals, Kenneth Ilagan on guitar, Nathan Asarcon on bass, Rom Belayo on drums, at Rico Blanco on keyboard. Habang sila ay nasa ilalim ng pag-iensayo, ang kanilang drummer na si Rom ay umalis sa grupo sa hindi malamang dahilan. Nasundan pa yan ng pag-alis ni Kenneth Ilagan dahil gusto naman itong mag-focus sa kanyang pag-aaral. Kaagad itong pinalitan ng leadista na si Perp De Castro. Ang humalili naman kay Rom Belayo para sa drums ay si Mark Escueta, nakaklase naman ni Nathan. Ang grupong ito ay nag-iensayo sa isang rehearsal studio na kung saan ay pagmamay-ari ng kanilang gitarista na si Perp. Hindi nagtagal ay umalis din sa banda ang kanilang bokalista na si Jesse Gonzalez sa hindi malamang dahilan. Binakilala naman ni Nathan ang kanyang kaibigan at kababata na si Francisco Manyalak o si Bamboo. At sa hindi kalaunan ay ito na ang naging kanilang frontman. At dahil sa ilang miyembro na ang napalitan, ay napagdesisyonan nila na palitan na din ang pangalan ng kanilang grupo na Saga. At tinawag nila ang kanilang banda na River Maya na unang iminungkahi ni Perfecto De Castro. Pagkatapos nito ay nagsimula na din silang aregluhin ang mga kanta tulad ng 214, Ulan at Awit ng Kabataan. Wala pa noon si Rico Blanco sa grupo nang isinulat niya ang mga awiting ito upang gawin sanang demo sa mga recording company. November 1994 ay nilabas nila ang kanilang unang album na self-titled na River Maya. Nakapaloob dito ang kantang Awit ng Kabataan, Bring Me Down, kasama ang kanilang single na Ulan at 214. Mabilis na tinangkilik ang kanilang musika dahil na din bago sa pandinig ng mga kabataan. Umani ng maraming papuri ang kanilang unang album. Subalit noong 1995 ay bigla namang umalis ang lead guitarist nila ni si Perfecto De Castro dahil sa pagkakaiba nila ng pananaw sa musika. Ayon nga sa kanya sa isang interview ay masyado na siyang nasasakal dahil di umano ay marami siyang gustong gawin na hindi niya pwedeng i-apply sa kanilang tugtugan dahil nililimitahan ng management ang kanyang kakayahan sa pagigitara. Pagkatapos noon ay nagbuo siya ng sarili niyang banda at tinawag itong Axis. Pero sa kalaunan ay tinawag naman niya itong Blues Trio at sa huli ay naging Tri-Axis. Nagpatuloy ang River Maya sa kanilang pamamayagpag. Si Rico Blanco ang naging full-time guitarist nila at isinasama din nila si Edward Alpapara bilang session guitarist nila sa mga gig. Pero noong 1996 ay pinalitan naman ito ni J. Jan Valencia na kaibigan din ni Nathan. At sa kaparehong taon ay muling naglabas ang River Maya ng ikalawa nilang album na pinamagatang Trip. Kasama ang kanilang single na Kisap Mata, Himala, Flowers at Panahon na Naman. Marami ang nahumaling sa musika ng River Maya at sila ang pumapangalawa bilang best-selling album. Nakuha nila ang parangal bilang Song of the Year sa kanta nilang Himala na iginawad ng RX 93.1. Taong 1997 ay muli silang naglabas ng album at tinawag ito na Atomic Bomb kasama ang kantang Hinahanap-hanap Kita, LSC, If at kung ano-ano pa. Dito na rin naipakita ni Nathan Asarcon ang husay niya sa pagsusulat ng kanta.
Naging patok na patok ang mga awiting ito sa mga nakikinig at umere ng matagal sa istasyon ng radyo. Bumenta ng 25,000 copies ang album na ito at na-certified gold record. Sabi nga sa isang pahayagan, sa labis na kasikatan nito ay palaging sold out ang kanilang tape sa mga music store. Inilabas din nila ang album nila na River Maya Remix na inareglo naman ni Toti Dalmacion ng Groove Nation. Nagsimula na ding mag-tour ang River Maya sa Canada at US. Pero sa kabila ng nakuhang tagumpay ng banda sa kanilang album at band tour, ay nilisan naman ni Bambo Manyalak ang grupo pagkatapos ng huli nilang concert noong October 10, 1998 sa Oakland, California. At mas pinili na lang nito na magpaiwan sa Amerika kapiling ang kanyang pamilya. Ayon nga sa kanyang interview, habang siya ay nasa US ay ginugol niya ang kanyang sarili sa pag-aaral at pagtatrabaho. Pero matapos ang ilang taon noong 2003 ay bumuo siya ng sarili niyang banda at isinunod niya sa kanyang pangalan. Sa pagkawala ni Bambo Manyalak sa grupo ay nagpatuloy pa rin ang River Maya sa industriya ng musikang Pilipino. Si Rico Blanco na chief songwriter nila ang pumalit bilang frontman ng banda at inilabas nila ang ika-4 nilang album na pinamagatang It's Not Easy Being Green, kasama ang mga kantang Shattered Light, Nervyoso at marami pang iba. Nagkaroon ng pagtatanghalang banda sa Baguio City kasama si Mike Hanopol ng bandang Juan de la Cruz. Inilabas din ng River Maya ang pang-5 nilang album na tinawag na Free. Noong mga panahon na yon ay mapapanood ito ng libre sa internet at sa tuwing may concert sila ay pinamimigay nila ito. Kaya naman naparangalan sila ng NU Rock Awards bilang Best Album of 2000. Ngunit noong April 2001 ay umalis na sa grupo si Nathan Asarcon dahil sa magpo-focus ito sa ibang aktibidad sa musika. Naiwan sa grupo si Rico Blanco at Mark Escueta kaya naman bumuo sila ng bagong lineup ng River Maya. Isinama nila si Kakoy Legaspi na gitarista na mula sa blues band na Mr. Crayon at Mike Elgar na isa ding gitarist na mula naman sa 7 Foot Junior. Si Jap Serio naman ang pumalit sa nabakanting pwesto ni Nathan bilang bass guitarist. Unang tumugtog ang bagong lineup ng River Maya sa New Pocket Center sa Alabang Town Center noong June 2, 2001. October 15, sa kaparehong taon ay inilabas ng grupo ang ika-6 nilang studio album na pinamagatang Tuloy ang Ligaya, kasama ang kanilang single na Umaraw Umuulan. Ang music video nito ay nanalo sa MTV Pilipinas Music Award bilang favorite group video noong 2002 at 2003. At ang kanta nila na Wag na Init Ulo Baby ay nakakuha ng espesyal na parangal. Noong 2003 ay inilabas naman nila ang album na Between the Stars and Waves. Na-nominate ang River Maya sa MTV Asia Awards noong 2004 para sa Favorite Artist Philippines. Subalit nasungkit naman ito ng bandang Parokya ni Edgar. Umalis naman sa grupo ang gitarista nila ni si Kakoy Legaspi sa kalagitnaan ng 2004 kaya naman 4 na lang ang natira sa grupo. Noong 2005, ang River Maya ay nanalo bilang Favorite Artist Philippines sa MTV Asia Awards. Ang kanta nilang Posible ay ginamit naman sa Southeast Asian Game. Isa din ang kanta nilang You'll Be Safe Here na ginawa para sa ABS-CBN TV series na Spirits. Nahirang din ang kantang ito para tugtugin nila sa gaganapin noon na MTV Asia Awards noong 2006 na inintroduce ni Kelly Rowland ng Destiny Child at sila ay sinabayan ng Thailand Symphony Orchestra. Ito rin ang unang pagkakataon na ang isang bandang Pilipino ay naanyayahan sa ganong kalaking event. Nagkasunod-sunod ang band tour ng River Maya sa iba't ibang panig ng mundo, kaya naman muli silang naglabas ng album at pinamagatan ito na Isang Ugat, Isang Dugo. Sa nakuhang tagumpay at kasikatan ng River Maya ay binansagan silang ang banda ng bayan na kung saan ay bansag din sa parokya ni Edgar. Subalit noong May 24, 2007 ay opisyal na inihayag ni Rico Blanco ang pag-alis niya sa bandang River Maya. Sa kabila nito ay umugong naman ang balita na ang River Maya ay tuluyan ng madidisband. Pero nanindigan naman ang buong management ng grupo na hindi kailanman ito mabubuwag. Noong una ay walang maibigay na paliwanag ang River Maya sa pag-alis ni Rico. Pero nung huli, ang tanging naging sagot nila ay wala ni isang nakakataas sa kabuuan ng grupo.
Pagkatapos na umalis ni Rico Blanco ay naglabas ang River Maya ng kanta na may pamagat na Sayang na isinulat at inawit ni Jap Serio na inilalarawan ng banda bilang isang bukas na sulat para sa kanilang mga tagahanga. Nagpa-audition ng River Maya na ginanap sa Studio 23 na may pamagat na Bagong Liwanag. Naganap sila ng bagong frontman at umabot sa 400 ang lumahok sa nasabing audition. Bukod sa miyembro ng banda ay si Lisa Nakpil, Francis Reyes ng Dadon at Louie Talan ang naging judge. Subalit iilan lang ang pumasok sa semifinals. At noong October 24, 2007 ay si Jason Fernandez ang nanalo at inihayag na bagong vocalist ng bandang River Maya. At sa sumunod na taon ay kagad silang naglabas ng studio album na may pamagat na Buhay na isinulat ni Jap Serio. Kasabay naman ng mga panahon na yun, ang River Maya ay humiwalay sa kanilang manager na si Chito Ronyo dahil napag-alaman nila ang maraming anomalya tulad ng maling paggamit ng pondo, mga royalties at talent fees ng grupo. Sinabi rin ng banda na sila ay umalis na sa kanilang long-time manager na si Lisa Nakpil noong October 29, 2008. Sinampahan nila ito ng kasong estapa at mga danyos. Ang korte ay nag-issue ng writ of preliminary injunction na nagbabawal sa akusado na makipag-ugnayan sa bandang River Maya. Naghain naman si Mark Escueta sa IPO na maisalin sa ilalim ng kanyang pangalan ang trademark ng pangalan ng River Maya, subalit ni-reject naman ito ng IPO. At noong August 2009 ay kinumpirma ng IPO na ang pangalang River Maya ay under at pagmamay-ari mismo ng dati nilang manager na si Lisa Nakpil. Pero sa kaparehong taon ay binigyan si Mark ng temporary restraining order na inilabas ng RTC ng Lucena na kung saan ay binabawalan si Nakpil sa pag-aangkin ng solong pagmamay-ari sa pangalan ng River Maya habang ang kaso ay gumugulong pa at pinag-aaralan ng korte. Kaya naman pinapayagan pa rin si Mark Escueta na gamitin ang pangalan ng banda. At noong November 15, 2012, si Nakpil at ang bandang River Maya ay nagkaroon na ng kasunduan. Umalis naman sa grupo ang kanilang frontman na si Jason Fernandez dahil na din sa pagkakaiba ng pananaw sa musika. Maraming sikat na artist ang naging temporaring bokalista ng River Maya tulad na lang nila Paolo Valenciano, Vince Montaner ng Parokyan Edgar at marami pang iba. Noong January 9, 2016, ang ilang original member ng River Maya ay nag-reunite. Kasama sila Perp De Castro, Rico Blanco, Nathan Asarcon at si Mark Escueta na ginanap sa 19 East Muntinlupa City. Ang gig na ito ay tinawag na Secret Reunion. Subalit hindi naman nakadalo si Bambo Manyalak sa kadahilan ng nasa ibang bansa ito noong mga panahon na yun. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang River Maya sa mga gig. 3 na lang sila ngayon sa grupo. Yan ay sina Mike Elgar on vocals and guitar, Mark Escueta on vocals and drums, at Nathan Asarcon on vocals at bass guitar. Maraming umaasa na magkakaroon pa ang River Maya ng reunion. Pero sabi nga ni Perp De Castro, paano nga sila magre-reunion kung ang grupo ay hindi pa naman nadidisband?